Masarap talagang balikan at kumustahin ang mga minahal nating mga artista noon. Mapa-action man yan, drama o comedy. Lalo na yung mga nakaabot ng mga era ng kasagsagan ng klasikong pelikulang Pinoy, ay sobrang natutuwa sila. Natutuwa ako sa mga komento dahil nare-reminisce nila yung mga nakaraan, yung mga old movies. Lalo-lalo na yung mga mukhang tumatak, yung mga artistang tumatak sa mga isipan ng bawat Pilipino. Maraming salamat po sa mga patuloy na sumusuporta sa aming munting channel, ang Rai TV. At sa araw naman na ito mga dre, kumustahin naman natin ang isang komedyanteng tumatak din minsan, no? Kasi madalas siyang sidekick sa mga action, lalong-lalo na sa mga pelikula ni Maestro Director Ronnie Ricketts. Siya po ay walang iba kundi si Dinky Doo. Matagal na rin natin siyang hindi nakikita sa pelikula o television man lang. So, panahon na para kumustahin natin at alamin natin kung ano na nga ba ang buhay niya ngayon. So, samahan niyo kami mga dre ha. Bago ang lahat nga pala, sana po huwag niyo kalimutang mag-like, share, and subscribe dito sa aming munting channel, ang Rai TV. Maraming salamat po. Tara, makipagkwentuhan tayo kay Sir Dinky Doo. Yabadabadoo! Hi, Yeba. My name is Dinky Doo, the son of Dinky Doo, Senior Junior na ako. Noong araw kasi, merong Pat Salim and Dinky Doo. Okay kukwento ko sa inyo, isang mabilis. Pat Salim and Dinky Doo, komedyante noong araw yan. Sa Clover Opera House. Noong araw kasi, ang mga komedyante noon, puro duo. Okay? Dolphy Panchito, si Dolphy noon, golay pa. Nagsama yung dalawa. Dolphy Panchito, Dolphy golay yan Panchito golay. Naging Dolphy yan. Tapos Pugo Tugo, puro duo Pugo Tugo, Pugak Tugak, Bentot Chiquito. Sino yung magkakaduo? Bentot Chiquito. Kachupoy, Pechichay, Chuchi, Aruray, Mengay. Yan. Nauso yung duo, sir? Nauso yung duo noon. Puro duo noon. At saka ang comedy noon, classic. Hindi yung magpapatawa ka ng, uy, ganda ng tenga mo, parang side mirror. Hindi pwede yun. Bawal yun noong araw. Kasi binabalahura mo yung damdamin ng tao para matawa lang. Hindi pwede yun. Ngayon, uso ngayon yan Diba? Yung laitan, hindi pwede yun. Siyempre, itong mga nasa club, umiinom ng alak yan, tawanan lang yan. Di ikaw, sasakay ka na rin. Diba? Kasi nakainom ka rin O hindi ka nakainom, maraming tumawang mga naging ahente ng demonyo Puro alak yan, mga naka-drugs. Tawanan yan. Siyempre, diba? Ganyan ang mga comedy ngayon. Hindi ko naman nila lahat-lahat. Pero may mga komedyanteng gifted talaga. Ngayon ako, junior ako. The son of senior. Dinky Doo Junior ako. Diyan ako nagsimula. Okay. Kaya ako naging artista. Dahil artista ako, may dugo akong artista. At ang nanay ko, dugong artista rin. Sila yung Tres Dalias nung araw. Ang Tres Dalias nung araw, ang Tres Dalias nung araw, yung kumakanta ng Sakabukirol. Mga sikat yan sa radyo nung araw. Kay Yabot, no? Uso noon, puro mga ganyan lang. Radyo, TV, ayan. Paano ako pumasok? Nakita nyo na, dugong artista ako. Tama? Ang tatay ko, komedyante. Ang nanay ko, singer. Ako, bunga. Di, siyempre, i-improvise ko ngayon dahil mayaman ako sa bunga ng dugo ng artista. Hanggang sa pumasok ngayon ako, eto na. Nagka-artista ako, kumasama ako sa mga vaudeville, stage show, bata pa lang ako nung araw. Ang daddy ko, director ng Opera House. Nakikita ko si Roderick Paulate. Bata pa siya noon. Okay, sa Opera House. Ngayon ako, siyempre, dahil anak ka ng artista, nagkaroon ako ng parang, kasi si Manok nung araw, si Manok yung komedyante. Parang siya yung 1980. Tapos na yung 1980, siya yung nakasas ng 1980. Papasok kayo yung 1981. Ako yun yung bata. Saan yun? Sa Opera House. Yung Manila Grand Opera House, stage show yun nung araw, yun ang uso nun Stage show Okay? Stage show, sinihan muna, lalabas yung mga pelikula. After ng mga pelikula, stage show live. Yan. So, unang natugtungan ko, Opera House.
Dahil sinalang ako ng daddy Nasalang niyo po yun. Director ng daddy ko doon sa Opera Okay. House. Kasama niya sila Mina Aragon, Salvador. Okay? Ang mami ko naman may promotion, entertainment promotion. Yung mga parang Bell Star, cultural dancer na pinadadala sa. In other words, lumaki ang negosyo ng mami ko at daddy ko. Yumaman kami, spoiled ako. Okay. Gusto ko mag-artista. Okay, nag-ano pa rin ako, nag-aaral pa rin ako hanggang sa tumatakas ako. Dahil gusto ko mag-artista. Okay. Nagigis ako sa mga TV show. Pero against ba yung parents niyo sa pag-aartista? Siyempre, gusto nila makatapos muna ako. Pero alam nila, dugong artista ako. Sumisingit-singit pa rin ako hanggang sa naging dancer din ako. Ginigis ako sa Jokerino nung araw. Hanggang sa na-meet ako ni nino ba to? Mga kaibigan ko, si Boyet Orca, sila Arnold Gamboa, sila yung first batch nung Sarsuelang Giba-Giba, Operetang Tagpi-Tagpi. Ang first batch yan, sila Nora Honor. Tapos kayo yung second? Jay Ilagan, sila ano. Ako yung, kami yung second batch. Okay? Ang second batch, sa Sarsuelang Giba-Giba, na-discovery ako ni Ben David. Tapos si Noli De Castro, siya moderator. Ang tawag pa nga sa akin yan, binakikilala, Junior Dinky Doo. Broadcast City yun. Johnny De Leon ang producer. Johnny Okay? De Leon. Yes. Okay. So, Sarsuelang Giba-Giba, ang kasama ko, Gigi Villa, Pe Oreta, sila, sa kabila naman, sa Operetang Tagpi-Tagpi, dati kila, Nora Honor, ang kabatch naman dyan, yung second batch, sila Arnold Gamboa, sila Maribel Honor, sila na yung second batch eh. Sila Don Nakar, kami naman yung Sarsuelang Giba-Giba. Dalawa yan no? So live yan sa radyo. Anyway, hanggang sa tumatakbo ang panahon, nagigis ako sa mga TV, kumakanta-kanta ako, hanggang sa umabot ako doon sa na-discovery ako ni Elwood Perez. Sino po si Elwood Perez? Si Elwood Perez, Director Elwood Perez ng Regal Films. Alright. Okay, pero bago niya ako na-discover, ang naka-discover muna sa akin, nakalimutan ko na. Yung komedyanteng magaling yun sa sa Regal Films na mga lahat ng comedy na pelikula. Ang first movie ko, Komedyante rin yan, sir? yung director. Hindi, yung naka-discover sa inyo? Hindi, yung director na naka-discover sa Regal Films. Okay. Sa Regal Films. Una muna si Elwood Perez. Opo. Tapos pangalawa pala to. Kalimutan ko eh. Anyway, siya ang director nung Inday-Inday sa Balitaw, kay William Martinez, Marcel Soriano. Yes, yun ang unang pelikula ko dito sa director na sinasabi ko. Mamaya lalabas yung pangalan na yan. Tapos nasundan na yung Forward March. Ako ang kontrabidang bakla na maraming mga kasamaang bakla na kalaban ni Tito Vic and Joey. And by that time, barkada ko na si Richie Diorsi. Sa akin na nakatila si Richie Diorsi. Yung time Kaya, yung time na yun. Magkakaibigan na kayo nun? Magkakaibigan na kami kasi wala na siya mapuntahan Budget na siya kay Tito Vic and Joey. Tumira sa akin si Richie Diorsi. Okay. So, ibig sabihin, sir, close kayo kay Richie DeHorsey. Alam niyo po pala yung issue tungkol kay... Alam ko lahat yan. Pepsi Paloma. Pepsi Paloma, yung sinasabing na-issue Tito Vic and Joey. Dahil kay Richie DeHorsey. Alam ko lahat yan. Kalokohan yan. Katarantaduhan yan. Maniwala kayo sa akin. Isa ako sa saksi. Hindi totoo yung nangyari na yung Pepsi Paloma na doon sa yung issue kay Tito Vic and Joey. Kalokohan yun. Hindi totoo yun. Saksi si Pepsi Paloma. Saksi rin ako. Tsaka na natin kwento yan. Balikan natin mamaya. Balikan natin yan. Okay. Ito muna yung sa akin. Ongoing tayo. Hanggang sa tuloy-tuloy na ngayon. Okay? Tuloy-tuloy ang guesting ko. Nakikilala ko. Hanggang sa nakilala ko ni Ronnie Ricketts. Bago ako nakilala niyan, isa lang, may nangyari pa. Nagalit sa akin yan. Kasi may basketball at ng mga artista na kung saan Star Olympics. Actually iba yun, racket sa labas yun. Okay. Ay nandun ako. Doon din si Ronnie Ricketts. Ang gusto ni Ronnie Ricketts, lahat ng artista mag-motorcade. Hindi ako nag-motorcade. Nagalit siya. After motorcade, tinawag ako, "Uy, ba't di ka nag-motorcade, ha?"
Galit siya. Ayaw niya ng ganun eh. Apo. Walang sikat, walang hindi sikat. Ganun yan. Stricto yan eh. Hindi niya alam, galing akong Baguio, kararating ko lang dahil nagluksa ako dahil namatay yung tatay ng asawa ko. Okay? O, yung biyanan ko. Nung nalaman niya yon, parang nakonsensya siya. Pinakontak niya ako. Doon niya ako binigang break. Okay. Kinuha niya akong sidekick. Kasi nakita niya yung kakayanan ko eh. Ako nagpatawa doon sa basketball eh. Kasi naggubad ako doon eh. May kaaway ako. Sorry sir, puputulin ko lang saglit. Oh. Kung sumalang po kayo sa movie sir, alam niyo po ba kung ano yung saan kayo magaling sa action o sa comedy ako? Comedy ako. Talagang alam niyo na sa sarili niyo, komedyante to. Komedyante ako. Komedyante lang talaga ako. Okay, so kinuha kayo ni Ronnie Ricketts, at alam niya may kakayanan ako kasi nakita niya yung kakayanan ko doon sa basketball eh, ng mga artista. Kaaway ko halimbawa si Bamer Moran, magsusuntukan kami. Binihamo ko siya, magubad ka, uniform kami. Nagubad si Bamer Moran, magsusuntukan kami sa gitna ng inawat ako ni Robin Padilla. Kala niya totoo. Paggubad ko gano'n, nakabra ko. Nakita ni Ronnie Ricketts yun, nayari ko si Robin Padilla. Pambira ka. Kayo pala yung nagpauso ng prank noon sir ha? Yes. Kasi nung araw, ginagawa na ng daddy ko to, yung mga bra-bra. Kaya ginagaya ni yung mga araw nila, Jerry Pons at saka ni Aragon. Sino yun? Si Aragon nung araw. Anong sabi ni Idol Robin noon? Sabi, nayari mo ko doon. Kala ko totoo. Bubugbugin ka ni Bamer Moran eh. Paano niya bugbugin? Nakabra ko. Laki-laki pa naman noon. Doon natuwa si Ronnie Ricketts. Tapos yung nalaman niyang kagagaling ko lang sa luksa, pinatawag niya ako. Kinausap niya ako, pasensya ka na. Hindi ko alam ganun nangyari. Okay ba sa'yo, gagawin kitang sidekick sa pelikula? Siyempre. Doon nagsimula yun. Okay. Natuwa siya. Nakapirma siya sa sa Viva. Parang nakalimutan ko na yun. Movie Star. Okay. Sunod-sunod ang pelikula. Apo. Swerte ko. Oo. Doon ako nabigyan ng break. Tapos, hanggang sa pumasok na rin si Dennis Padilla, kay Robin Padilla Kay naman. Robin naman siya. Apo. So kami ng dalawa yun. Ronnie Ricketts, Robin Padilla. Hanggang sa later on, pumasok na yung mga sidekick, naging bida na. Di ba? Dumating din si sidekick nila Padba sa lalaki. 90s na to sir. Si Berwin, di ba? Berwin Mayley. Sidekick na siya. Apo. Si Long Mea, naging sidekick. So, mga naging bida. Parang kayo na ni Sir Dennis Padilla yung sumunod na sikat na mga Hindi, kami yung mga senior. Yes, opo. Sa ngayon, senior na kami. Na mga sidekick. After ng father niya, sina Sir Dencio, no? Tapos na, oo. Tapos parang kayo yung sumunod. Kami na yun eh. Sa mga... After noon, itong generation, iba na mga sidekick eh, di ba? Apo. Pero si Dennis Padilla, naging sidekick, naging bida. Di ba yung Astig? Apo. Naging bida siya. Sino pa mga naging bidang Sidekick. na sidekick? Si Berwin Meli, naging sidekick ni Cesar Montano, naging bida. Yung hari ng sablay. Kung titignan mo Tama. yung mga naging sidekick, naging bida. Si Dinky Do, naging sidekick, hindi naging bida. Hinihintay ko yon, abangan nyo yan. Bakit? Sa ngayon, bida muna ako sa Diyos. Correct. Maganda yan. Time will come. God willing lahat yan eh. Sir, kwentuhan nyo nung kami, yung kasagsagan ng career nyo nung 90s na yan, kaliwat kanan yung project. Kumusta ang buhay ni Dinky doon? Nung panahon ko noon, ang dami ko. Hanggang sa na-encounter ko. Siyempre, spoiled ka eh. Kung saan ka, nasa abroad ka, nasa iba-ibang lugar ka ng Pilipinas, no? Show dito, racket dito, pelikula dito, TV show dito, ang dami kong pera. Tapos, spoiled ka, may 5-star hotel ka. Wow, grabe. Papasok na ngayon yung mga impluensya. Yan. Ano yan? Alcohol, drugs, babae, diyan nasira lahat. Tikman nyo lahat yan, sir. Tikman ko yan. Kasagsagan ng kasi Kasagsagan yan eh. salamat sa paglalahad ng ganyan, sir. Kasi inspirasyon po yan para sa mga followers natin. Realidad ko yan eh. Realidad, tama. Buhay pa ako ngayon. Okay. Di ba? Salamat sa Diyos. Opo. Million thanks to God. Million Walang hanggang pasasalamat. Buhay pa ako ngayon. Ang dami nang namatay. Wala na si Tado. Wala na sila Redford. Wala na si Sammy Lagbay. Wala na sila Babalu. Wala na lahat. Ako pinatawag ko ni Dolphy. After na, ito pa yung Home Alone Dariles, di ba? Opo. Sidekick niya si Babalu. Nung namatay si Babalu, sino ipapalit? Si Carding, Raycard Jewett. Yes. Mahina. Opo. Malakas lang talaga si Raycard sa mga entablado.
Kunin nyo si ano, sino po? Sino iaalok ng ABS-CBN? Eh di yung mga artista nila. Tama. Sila Bayani, sila Dennis Padilla. Ayaw ni Mandolfi. Okay. Si Dinky Do. Eh sabi nung mga nasa production, sorry totoo lang to eh. Total, noon pa naman to eh, sa ABS-CBN eh. Opo. Meron silang mga manok dyan eh, di ba? Wala na ko si Dinky Do. Hindi mo namin alam kung saan makukontak. Hindi, makukontak ko. Tinawag ni Mandolfo yung driver niya. Hanapin mo yung Dinky Do. Sino po? Yung senior? Patay na yun Di ba mga kasama niyo yun? Gago. Yung junior. Si Mandolfi. Nakita ngayon ako ng driver. Pinapanap pa ni Mandolfi. Natuklasan mo bahay ko? Siyempre, ako pa. Driver ako eh. Katiwala ako ni Mandolfi. Pasalamatan mo si Mandolfi. Bakit? May surpresa sa sayo. Ayun. Okay. Hanggang sa niyakap ko siya. Sabi ko, Mandolfi. Pero bago ko siya niyakap, nakausap ko muna si Teroy de Guzman. Yung director din. Meron pang isang de Guzman. Yung nakalimutan ko na, no? Opo. Kasi kailangan ma-recall ko lahat siya. Alam nila kung sino to. Okay. Anyway, to cut the long story short, niyakap ko si Mandolfi. Sabi ko, Mandolfi, salamat mo. Kinararangal ko. Eh, siyempre, kasamahan ko tatay mo eh. Tsaka, pakukuha ba naman kita kung wala kang kakayanan? Correct. Sabi ko, Mandolfi, napakaswerte ko. Lahat ng naging psychic mo, sumikat, pero nasa na sila, patay na sila. Ngayon, kinuha mo akong psychic. Nakalinya ba ako? Hindi. Ikaw mamamatay, masamanda mo ka eh. Tama yung sinabi niya, ngayon buhay pa ako. Siya, tulog na. Opo. Tulog lang yan. Awa, tulong ng Diyos, magkikita-kita rin tayo dyan. Sir, isa po kayo kasi sa naabutan kung talagang mahuhusay na komedyante, sir. Sino pong pinakahinahangaan yung komedyante ng dito sa bansa natin? Dolphy. Dolphy talaga. Tapos, sa action, Ronnie Ricketts. Ngayon, at this generation, Coco Martin. Kasi si Direk Coco Martin, lahat ng mga artistang alam niya magagaling at veterano na, tinutulungan niya. Katulad ko, binigyan niya ako ng magandang break dito sa Batang Quiapo. Opo. Maganda yung episode ko, iba. Yes. Kasama ko si Ines Veneracion. On the spot ang script, nakita niya, galing ako ospital. Opo. Ikaw na may-ari ng Yes. ng isla mo. Asawa mo si Ines Veneracion. Ines Veneracion. Opo. Eh, siyempre, Ines Veneracion yan. Yes. Ang ganda niyan. Opo. Parang lumalabas, sugar daddy niya ako. Tsaka parang may karamdaman na ako. Opo. Realidad. Actually, kalalabas ko lang sa ospital. So, ginawang realidad ni Direk Coco. Yung episode niya. On the spot yung niya, mga script niya. Opo. Eh, siyempre, kung on the spot, magaling tayo dyan. Veterano tayo dyan. Opo. At nakita ko, nandun pa si Nognog. Nandun pa si Bantay. Nandun pa si Pango. Kasi natulungan ni Rai. Ay, Kasi si Rai, siya yung parang tumutulong dito sa tatlo na to. salamat po. Thank you po. Eto si Rai ngayon. Nagkita kami, eto siya ngayon. Salamat Eto, Rai, pagpatuloy mo yan, malayo mararating mo. Maniwala ka sa akin. Salamat sa tiwala niyo, sir. Thank you po. So ngayon, itong Batang Quiapo, kahit saan ako magpunta, tinatanong nila, paano yan? Nilayasan na kayo ni Tanggol at saka ni Bubbles. Meron ba kayo nadinig na babalik sila? Opo, babalik daw sila eh. Kasama yung kaibigan o sino man. Malay nyo, bumalik nga sila. O baka ako naman ang maghanap sa kanya. Yes. Maghintay tayo kung anong kalooban ng Diyos. Sir, kwentuhan nyo naman kami kay Maestro Ronnie Ricketts, sir. Kumusta si Idol Ronnie Ricketts? Okay. Si Big Brother bilang katrabaho, napaka-professional. Idol nga ni Coco Martin yan eh. Direk Coco Martin. Si Direk Coco Martin, sinabi niya sa akin, ano mo pinapanood ko? Lahat ng pelikula nung araw. Fernando po, di ba? Hanggang sa umabot kay Lito Lapid, kay Ronnie Ricketts, lahat ng mga action star pinanonood niya. Mga TV, mga pelikulang telebisyon ng mga action star. Kaya idol na si Ronnie Ricketts. Idol niya si Lito Lapid. Fernando po, lahat yan. Sinasaluduhan niya ang pelikulang aksyon. Kinukwento niya sa akin yan habang nagtitaping tayo doon, di ba? Opo. Kasama ka doon. Naikwento nyo po sa amin yung naging buhay nyo, nung kasagsagan ng inyong karir.
kailan nyo naramdaman yung unti-unti na, oops, parang nawawala na yung ano Kasi hina na yung ano I learned from my mistake through my experience. Bakit nawawala lahat? Di ka na nakakarating ng on time sa set. Pangalawa, minsan di ka dumarating sa shooting. Siyempre magaganda producer. Opo. Pag-uusapan ka. Opo. Pati mga artista. Yes. Huwag niyo nang kunin yan. Hanggang sa wala na akong offer. Hanggang sa nakita ko, pati ako groggy na, yung bisyo ko, di ba, pumapayat na ako. Opo. Hanggang sa bumagsak na lahat. Ngayon, nagbalik loob ako sa Diyos. Okay? Sorry, so interrupt sir ito tatanong ko lang po kasi may mga nag-confess sa akin, mga in-interview ko noon, mga kasamahan nyo rin dati. Dumating ba sa point sir na lumaki yung ulo mo, naging mayabang ka at some point in your life? Oh yes. Dumating lahat yun. Ang tapang ko, spoiled ako, may baril ako, may kotse ako. Mayabang pa yung mami ko, tsaka airpot ko. Dahil kasaksakan, big time ng entertainment promotion, nagpapadala ng mga talent sa Japan, sa Europe. Ang dami kong pera. Paano hindi ka yayabang? Di ba? Kahit wala akong shooting, wala akong pelikula, mayaman ako. Anak ako ng mayaman eh. So doon yung naramdaman yung, oops, sumihina na yung career ni Dinky Dua. Kasi unang-una, wala na akong show, nawala na rin yung mga kaibigan ko, bumagsak na rin yung negosyo namin, damay lahat, apektado, parang domino yan eh. Salamat sa Diyos. Kasi kung di nangyari lahat yun, we don't learn from our mistake. We don't learn from our experience. But if you done that, and you have experience, and you learn mistake, siyempre kailangan nadapa ka, bumango ka. Di bumangon ako. Nagbalik loob ako sa Diyos. Praise the Lord, hallelujah ako. Pero hindi pa rin yun. Baby Christian pa rin yun. Maraming pa rin backslide. Hindi ganun kadali. Yes. Kristiyano na ako, okay na ako. Hindi ganun. Maraming pagdadaanan niya hanggang sa lumalim ang spiritual mo. Okay. Isipin mo nangyari sa akin, para lumalim ang spiritual ko, kailangan masugatan ng physical ko. Share niyo po sa amin, sir. Maraming nangyari. Muntik na ako mamatay. Na-aksidente ako. Total wreck. Si Angela Perez kasama ko. Aksidente po kayo? Aksidente, total wreck. Kasi si Angela Perez, by that time, barkada ko yan eh. Barkada ang naging kaibigan, nagkaroon ng espesyal na relasyon. Okay. Dinadrive niya yung kotse ko. Spoiled ako eh. Opo. Hinahabol niya si Ralph, si Michael. During that time, sa South Super Highway yon. Opo. Ngayon, umuulan, bang! Bangga kami. Wasak yung ano ko. Sabi ko kay Angela Perez, okay ka? Buhay pa. Ako rin buhay, pero wasak ang kotse ko. Baliwala yun, di ba? Kasama ko si Lito Pimentel. Bago na naman ang kotse ko. Lito Pimentel. Kaming dalawa. Tapos may mga barkada kaming chicks. Nabangga kami. Bang! Tolits, okay ka? Lito Pimentel, okay ako. Ako rin, okay. Nagsusuklay pa ako. Pero total din kang kotse. Nasa tapat kami ng St. Paul, Quezon, ano yun? Sa minsan ba yun? Doon sa may Quezon City, St. Paul College. College? Okay. Anyway, nagsusuklay pa ako doon. Wasak ang kotse ko. Talaga? Big time ako eh. Dami kong kotse. Dahil mami ko, big time. Parang wala lang, no? Parang wala lang. Wala na akong pelikula, wala na akong lahat, pero may pera mother ko. Okay. Airpot ko, galit na galit sa akin. Kasi, spoiled ako eh. Ayaw ng daddy ko. Kasi mas parang pabor ang mami ko sa akin. Dahil airpot ko, babaero din eh. Diba? Kaya galit ang mami ko sa kanya. Okay. Adopted ang mami ko ni Luz Salvador Sr., tatay ng mga Salvador. Okay. Yan din ang nagbigay ng break sa negosyo ng mami ko, yung entertainment production. Talagang yung family niyo po pala, pinanggalingan niyo, ugat ng mga... Ugat talaga. Ugat. Si Papang yun si Papang. Opo. Si Papang, tatay ng mga Salvador, lahat yan. By that time, direktor ng daddy ko sa Opera House. Gala Theater, yung mga ganyan. Nung araw, Clover pa nga eh. Nakita ko pa Clover nung araw. Yung mga komedyante nung araw. Si Angge, si Angge nung araw. Marami, nakita ko lahat ng mga kalokohan ng mga komedyante, classic. Ayoko na lang sabihin, pero kuwela. Bata pa ako noon eh. Nakagisnan ko na yung Clover nung araw. Tatanong ko lang yung kwento niya naman sa akin, paano sumibol yung Yabba-Dabba doon, yung pinasikat. Hindi kasi Dinky Do eh. Oo. So, nung bata ako, mahilig ko manood ng Flintstone.
Okay. Doon galing. Yabadabadu! Mahilig ako mag-yabadabadu dahil dinky-do ko. At saka mahilig ako manood ng Scooby-Doo. Do ako eh. Opo. Pinagsama ko yung si Yeba, si Flintstone, at saka si Scooby-Doo. Yung aso. Di ba yung aso? Yes. Scooby-Doo yun? Opo. Nagmimimik ako eh. Kasi nung araw, sikat ang record duet, pero pag Pat Salamin Dinky doon na lumabas, ubus na ang mas lalong kuwela yung Pat Salamin Dinky 2. Sorry patay na naman to mga to no? Apo. Talagang nakita ko yun. At talagang pinatutunayan ng record duet nung araw yun, sa Clover nung araw, tsaka sa Opera House. Apo. Huwag yung uunahin ng Pat Salamin Dinky 2 Kami dapat muna record duet muna. Talaga? Kasi ang record duet, komedyante, kumakanta, at saka ang nakakatawa lang kay record duet, yung kakarding, yung malaki yung no face, only mouth, yung bunganga niya. Kuwela na. Apo. Yung Pat Salamin Dinky 2, may lumalabas ng mga torotot sa bibig eh. Meron silang mga ganun eh. Parang may rivalry pala kayo noon time na yun. Meron silang mga ganun eh. Naman ako ngayon yun. Okay? Wala ang record duet doon. Kaya pag nauna na yung Pat Salamin Dinky 2, singing duo, meron pa silang mga torotot, meron pa mga salita ng daga. Salita ng daga na naiintindihan mo Tagalog. Yun lang hindi ko kasi wala na akong ngipin eh. Sir, after nung buhay showbiz nyo, sir, ano na naging pinagkaabalhan ni Mr. Dinky Do? Ngayon, alam mo sa totoo lang, marami akong pinagdaan ng sakit. Yes. Hanggang sa severe arthritis, nagkaroon ng komplikasyon, nagkaroon ako ng diabetes, ang dami komplikasyon. Patay na dapat ako eh. Na-COVID pa ako sa kasagsagan nung Delta. Ayoko magpa-hospital dahil pag na-hospital ako, alam ko, di na makakalabas. Yes. Na-hospital ako, pina-hospital ako nung kapatid ko. Big time eh. Apo. Number 1 top earner ng USANA eh. Siya ang breadwinner sa amin. Okay. So in other words, mamatay na ako sa bahay, nadamay na mga pamilya ko, lahat kami may Delta COVID. Talaga? Hindi, sabi ko, ayoko mamatay. Nagpadala ng ambulansya ngayon ng kapatid ko. Wala akong magawa. Dinala ako. Mahina na ako. Opo. Pag pinasok niyo ako sa ospital, di na makakalabas. By that time, bago ako madali sa ospital, namatay na nabalita ko na eh. Sayang, ngayon lang. Claire de la Puente. Patay. Doon sa emergency room. Nasa emergency, sa labas ng emergency. Anyway, nasa emergency, patay si Opo, nabalitaan ko yun. Ang daming pera nun Walang first come first serve pag may COVID, Delta. Yes. Okay, yung unang bagsik. Pag nandun ka, patay ka. Pagdating ko sa ospital, mamamatay na ako rito. Ano yung pakiramdam nun, sir? Kasi... wala, inahabol mo, hininga mo. Tsaka mabigat. Mamamatay ka talaga. Dinala na ako sa ospital, mamamatay na ako rito. Hindi ka agad nakapasok sa ospital. Dumating ako alas 3 ng madaling araw. Swerte, mayroon akong isang bakante doon. Na kaibigan nung asawa nung kapatid ko, na doktor kasi yung asawa nung kapatid ko eh. Swerte ko. Pero sabi ko, pag nandun na rin ako sa loob, hindi na makakalabas, susunugin na rin ako. Diba? Alam mo, hindi ako makakaligtas. Pero salamat sa Diyos. Sa kabila niyan, bago yan, Delta na yan, ang dami nangyari na. Dapat patay na ako. Pero nabuhay ako. Inilabas ako. Gumaling ang mga anak ko. Pati asawa ko. Nalabanan namin. Buhay ako ngayon. Yes. Ito, buhay. Kikilabi. Diabetes naman ngayon. Di ba? Pero ngayon, sabi ko, nung diabetes ako, komplikasyon, etc., ito na. Mas matinding sakit. Una, di ba, nabanggit ko na rito, yung severe arthritis. Pag sinabing severe, mahirap na magamot yun. Yes. Okay. Pero dinadaan mo sa puro gamot. Ngayon, kung gusto mo, sabi ng payo ng doktor, ang daming bawal. Sundan mo yun. Bawal ang gulay na ganito, bawal ang mga isdang ganito, bawal ang karne, ang daming bawal. Pero pwede naman. Di ba? Pero doon ka lang mabubuhay sa gulay na katulad ng repolyo, mataas ang uric acid yan. Katulad ng mga broccoli, mataas ang uric acid yan. Ang titirahin mo, kangkong, mga kamote, anyway, yun ang pero hindi pa rin ako na-satisfied sa ganun eh. Kumain pa rin ako ng bawal hanggang sa naging severe.
Okay? Ngayon, pagka severe ka, magsushow ka, magsushooting ka, iinom ka ngayon ng gamot para lumakas ka, di ba? Dahil masakit ka, hindi ka makakilos ang magalaw, iinom ka ng, ng steroid. Kakatira ko ng steroid, minsan walang laman sikmura ko, tinamaan yung kidney ko. Alam ko may tama ang kidney ko. Sinabihan ako ng doktor ko. O, tinan mo, may severe arthritis ka na, may diabetes ka pa, komplikasyon na sakit mo, pag hindi mo inalagaan yung kidney mo, kakatira mo ng steroid. Pag tinamaan ng kidney mo, tumaas ang creatinine mo, patay ka na. Ano nangyari kay Jograd de la Torre? Yun dapat ang nauna siya sa akin. One day lang ang pagitan, pangalawa, dinala na ako sa ospital. Nabalitaan ko si Jograd, patay na. Tinutulungan ko si Jograd eh. Nagsushow kami. Alam ko na istorya ng niya, kidney niya. Ako wala pa, alam ko. Pero may tama na ako. Alam ko yun. Alam niyo yun? Oo, kasi sinabi na sa akin eh. Apo. 300 na ang creatinine mo. Ang normal, 100. Uy, grabe. O ngayon, umabot na sa 700. Ang kidney ko, hindi na nalilinis yung mga kinakain ko. In other words, ganun yung nangyari kay Jograd. Yes. Pumunta si Jograd sa ospital, bago siya pumunta sa ospital, uminom siya ng steroid. Yung tablet lang yun. Opo. Sabi ng doktor, huwag kang iinom ng steroid nang walang laman ng sikmura mo. Ganun ang ginawa niya. Hanggang sa uminom siya, na-hospital siya mismo nagdala sa ospital, Opo. tinamaan yung, tumaas yung diabetes niya. Inatake siya, patay. Pagkatapos niya, ako naman dinala sa ospital. Nangihina na ako. Nung namatay siya, the other day, kayo naman din. No, not the other day. Oras lang ang pagitan eh. Oras lang? Oo, patay na ako eh. Okay. Ibig sabihin, puro laso na dugo ko eh. Opo. Mahina na ako. Komplikasyon na. Mamamatay na ako. 2 bag na dugo na nawawala sa akin. Sa pupo lumalabas, sa pupo. Puro dugo. Bisa umiihi na ako. Ano to? Ba't tubig ang pupo ko? Bakit ang pupo ko kulay itim? Dugo lahat yun. 2 bag. Sabi ng doktor, kung hindi ka dinala dito, patay ka na. Noong na emergency room ako, doon na ako sa kwarto, ready for dialysis na ako. Nireject ko. Ayokong ma-dialysis eh. Ilang beses ko nang nireject yung dialysis na yan. Pero by this time, mamamatay na ako eh. Tapos nalaman ko pa, nung gabi, madaling araw, namatay si Jograd. Eh di nung nalaman ko namatay si Jograd, bago ko, kailangan desisyon ako na to. Pero, teka muna. Yung mga doktor na kausap ko para sa dialysis, namili ako ng doktor. Okay. Kailangan i-assist ko itong mga doktor. Kasi, ano ba kailangan mo? Doktor na opera ka? Opera. Diretso, sorry sa mga doktor ha. Yes, Merong alternative doktor, hindi sa pera. Ipapaliwanag niya sa'yo, pero decision mo pa rin. Yun ang gusto kong doktor. Yeah. Nakakilala na ako ng isang doktor na ganyan. Patingin nyo naman, sir. Si Doktora, ito yung doktora ko ngayon ha. Doktora Carolino. Shout out po kay Shout out, Doktora Carolino ng National Kidney at dyan sa Metro North Hospital. Itong itong Old Spaghetti House. Sarap na pagkain Dito sa Congressional. Shout out ha. Puntahan nyo itong Old Spaghetti House. Dito kami ni Dennis Padilla nung araw pa. Sabi ko kay Doktora Carolino, Doc, kung mag-dialysis ako, dialysis for the meantime lang, para malinis lang yung dugo ko, may posibilidad ba na bumaba creatinine ko? Well, I can never tell. Pero kung hindi naman malala masyado yung kidney mo, maaaring bumaba. But we can never tell when. Pero ako, wala na akong choice eh. Mamamatay ako. Nagda-dialysis ako. In my own decision. Not because of the doctor. Kung gusto kong mamatay ako eh. Tama. Tapos na to, okay na ako. Hindi naman ako tatakot na matay. Pero teka muna, paano yung pamilya ko? Meron pa ako eh. Okay. May bunso po ako, 7 years old eh. Opo. Meron pa ako pinapaaral na babae. Graduating eh. No? Pero hindi ako pinabayaan ng MCGI, Member Church of God International. Dating daan kay Daniel Rason, kay Eli Soriano. MCGI. Hindi ako pinabayaan.
Hindi ako pinabayaan ng mga senador na mga kaibigan ko. Senador Bong Revilla, lalo na Senador Bong Revilla, in his own pocket, bukod pa doon sa DSWD nila, yung tinatawag na GL. Si Robin Padilla, hindi ako pinabayaan. Si Senador Bongo, hindi ako pinabayaan. Senador JB Ejercito, Senador Jigo Estrada, hanggang ngayon hindi ako pinabayaan. Tatay Digong, nung araw, binayaran niya lahat yung ano ko. Ako nagsasabi ngayon, binibigyan ko ngayon ng magandang pag-asa ang mga dinadialysis. Okay, bumababa na creatinine ko. It's either back to normal ako, pero tuloy ang buhay, tandaan nyo. Huwag kayong mawawala ng pag-asa. Tuloy ang buhay ako, ngayon, no? May dialysis ako, pero ang lakas ko. Nagsushow ako, nagtitaping ako, nagsushooting ako. Tuloy ang buhay. With the help, the grace of God. Ang ganda nun, sir. Maraming salamat na nakaka-inspire yan. Lalo na sa mga, meron ding mga karamdaman po na katulad. Tuloy lang ang buhay. Pero dapat may Diyos. Pag wala kang Diyos, huwag mong alisin yung pananampalataya. kasi ito yung depression. Yung nadidepress ka, nawawalan ka di ba, pag-asa, magsusuicide ka, gusto mo lang mamatay, pag may dialysis ka. No, swerte mo, dinadialysis ka. Nung dinadialysis ako, back to normal ako. Nawala yung high blood ko. Nawala yung yung sugar ko. Back to normal ako. Misconception ng tao. Lumakas ako. Bumaba ang creatinine ko. May pag-asa habang may Diyos ka sa buhay. Kasama mo ang Diyos. Tanda mo yan. Ang Diyos ang dakilang manggagamot. Ang mga doktor, ang mga kinakasangkapan ng Diyos. Use your discernment and wisdom. Yan ang mapapayo ko. Yung forward march. Ako ang kontrabidang bakla na maraming mga kasamang bakla na kalaban ni Tito Vic and Joey. And by that time, barkada ko na si Richie Diorsi. Sa akin na nakatila si Richie Diorsi. Yung time na yun. Magkakaibigan na kayo nun? Magkakaibigan na kami kasi wala na siya mapuntahan eh. Budget na siya kay Tito Vic and Joey. Tumira sa akin si Richie Diorsi. Alam ko lahat yan. Pepsi Paloma, yung sinasabing na-issue Tito Vic and Joey. Dahil kay Richie Diorsi. Alam ko lahat yan. Kalimutan mag-subscribe. Paalam.